Hello, welcome to Libra Philippines. So ako si Madam P at ito ang ating reading para sa mga Libra. Love reading to guys. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. Pag hindi ka nakaka-relate, huwag mong ipilit, ibigay mo sa iba. Pwede kang mag-comment dyan sa baba, pero be sure na positive comment lang kasi hindi kami nag-entertain ng negative comments. Dinidelete po namin yan, hindi na po kayo makakapag-comment ulit. Makapag-comment man kayo, hindi na ito mababasa muli ng mga tagapanood. Okay? And Facebook namin, Madam P, Madam Space P. Search mo na lang yan sa Facebook. And then yung aming TikTok, Unicorn Princess Tarot, Unipre, yan, pwede yan. And then doon ka rin pwede mag-avail ng mga products na available sa amin. Okay, let's start. Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Check your natal chart. 7 of Cups. By the way, discounted pa yung aking per planet reading. Sa recorded video siya. Yung may mga access lang is yung mag-a-avail ng reading ngayon. Kada planeta. Halimbawa, hinanap mo yung, na-choose mo yung planet of Jupiter. So, titingnan ko yung chart mo, anong effect ng planet of Jupiter sa buhay mo. Okay? Kung depende sa kung saan nakapwesto yung planet of Jupiter mo. Pag binili mo siya ngayon, in-avail mo yung video, it's only 350, parang ganun. And yung pinaka-price niya talaga is 500. Yeah. Yan, titingnan ko kung saang nakapwesto si Jupiter, anong effect niya. Yan. Pag ano yung magbibigay sa'yo ng growth. Kasi Jupiter is a planet of expansion, growth, and luck. So, saan ka siswertehin, anong growth sa'yo, saan ka mas mag-grow, etc. Okay? Check mo na lang yan dun sa aming Facebook page. Let's start. You do have your 7 of Cups and the Empress. Okay, you look so beautiful ngayon na you look so stunning. The 7 of Cups, nakikita natin ang daming nag-a-admire sa'yo. Meron kang mga choices. Yung iba, pwedeng hindi mo yon napapansin, nakikita, or hindi mo alam. Parang ganun. Maraming nag-a-admire sa'yo. Ang daming gustong makipag-connect sa'yo, but you don't care. You don't care about their emotions. Wala kang pakialam. Sa ngayon, I feel like some of you is mas gusto ang comfort ng kanilang home kasi nakikita natin with the Two of Wands, no? Pwede may mga plano ka within the home, you're being busy, no? Pagdating sa iyong home, nakafocus ka diyan. Nakikita mo yung mga ginagawa ng iba, like they are enjoying their vacation or what, yung mga ginagawa nila sa labas. Pero wala ka nang pakialam. Maybe in the past, nandun yung inggit mo, no? Na parang, gusto ko rin. Parang ganun. Gusto ko rin ng makapagbakasyon. Gusto ko rin makapunta dyan, etc. Pero ngayon parang, wala na akong pakialam. Mas pakialam ko ngayon yung plano ko sa buhay. Kung maybe nandun yung part of you na gusto pa rin makapag-travel, pero hindi to the point na parang agad-agad na yung gusto mo ngayon. Mas gusto mo unahin muna yung mga plano mo. Maybe kung ano yung magbibigay sa'yo ng stability. Maybe kung ano yung mas mag-grow sa'yo. And I feel like more on growing inside ang focus mo rather than growing outside. You know? Like for example, yun nga, yung you growing friends, etc. Hindi yun ang focus mo. Gusto ko mag-grow ang sarili ko. Mag-grow ang talents ko. Mag-grow ang skills ko. Mag-grow ang aking sarili. Okay? Yung iba maybe even beauty. You're beautifying your home, beautifying your health, yourself. Nandun ang focus mo. So, I feel like you're making good decisions na makakabuti para sa'yo mismo. Hindi sa para sa Being a Libra, no? Kasi, ang Libra talaga, they are used to, mas inuuna nila yung kapakanan ng iba. Mas inuuna nila kung ano mararamdaman ng iba, kung anong iisipin ng iba, and you want them to feel good, to think good about you or what. Tapos kung ano yung problems nila, pwedeng ikaw pa nga rumisolve ng problema nila. Pero for now, you don't care. Wala akong pakialam. Ang focus ko, sarili ko. Bakit? You have your own life, I have my own. Kung ayaw mo sa akin, I don't care anymore. I care about myself. So, that's your energy. So, ano yung energy ng person na nakakonect mo? Person na nakakonect mo pagdating sa love. Okay, this is love reading, by the way. 7 of Wands. Okay, I really do liking this number na nakalagay, number 7, pangalawang 7 na to, and this is number 5. This is 5 of Swords. Okay.
Okay, stress, namomroblema tong person na to, nasasaktan siya. This could be a person in the past, this could be a person na malayo sa'yo. The Seven of Wands is here, so nakikita natin ito as, I'm seeing a person na paladasal or wala siyang makausap ngayon or wala siyang magawa ngayon kundi yun na lang ang pinangahawakan niya sa ngayon, prayer. So namomroblema, nasasaktan, and alam mo, ang ano nitong person na to, may toxic sa paligid niya or may toxic siyang nakakausap. Kasi sa halip na hindi siya mai-stress, sa halip na hindi siya sasakit ang ulo, sa halip na hindi siya namomroblema siya, nai-stress siya dahil dun sa particular person na to. Parang ganito, no? Pwedeng may kausap pa siyang iba, kakonect siyang iba through phone. Yan, nakakausap niya. Tapos itong other person nito is parang yung pag-uusap nila is more on problema lang din naman yung pinag-uusapan nila. So, ang ending, sa halip na hindi siya na-stress tuloy siya. So, yeah, this could be a person na malayo sa'yo. Maybe you have already moved on or you're trying to move on from this person. Kasi ang focus mo future eh. Itong person na to is, hindi siya okay. Emotion ninyo sa isa't isa. Hindi siya okay talaga ngayon, nai-stress siya. Two of Pentacles, Three of Cups, sorry. Maybe this is a friend or naging kaibigan mo, maybe yung iba hindi masyadong malalim, maybe naging kaibigan mo sa social media or what, and this is a past person. So I feel like Two of Pentacles, naging wishy-washy ka din dito sa taong to, maybe regarding money or sa connection ninyo, parang naging wishy-washy ka sa kanya. Sige, magtulungan tayo regarding pera, etc. Then after a couple of days, teka lang, para ayoko na ituloy yung plano namin or hindi natutuloy. There's reason kung ba't hindi natutuloy yung mga plano ninyo ng person na ito. So, but this could be a friend. So, although love reading to, pwedeng love towards a friend, of course. Pwede naman yun. Yun na kukuha natin. So, ngayon, pwedeng wishy-washy ang naging connection. Something, may nakikita ko dito regarding a back or likod. So, I don't know, maybe you do have a tattoo in your likod or nung time na magkasama kayo ng friend mo na ito, mas napapansin mo yung likuran niya or napansin mo yung likod niya, the way he or she sits or what, kung paano siya umupo or paano siya, something to do with likod. Emotion ng person ito towards you. King of Pentacles is here. Marami itong message card na lumabas. Pero pero nakuha ko na energy mo to. So, I will take this. I will read this. Bottom of the deck, Five of Pentacles. Hindi siya okay. Nasasaktan siya. Maybe this person is locking up or pwedeng nilalock niya yung emotions or mga nasa isip niya, problema niya ngayon. Financial problem is one of the problem na nakikita natin sa person na ito. Nine of Cups is here. King of Pentacles. I feel like itong person na to is parang alam niya namang okay ka lang. Nine of Cups. I feel like itong person na to is not thinking clearly. No? And may mga nawala sa kanya. Maybe opportunities na may kinalaman sa'yo. The Ten of Wands is here. Gustong lumipat or lumayo nitong person na to. Four of Cups. This person is mas nag-focus siya sa reality So, I feel like pwede may mga binigay ka or in-offer ka sa kanya na parang hindi in-accept because nag-focus nga siya sa realidad and naniwala siya doon sa nagdidikta sa kanya, which is a very negative person. I think ayoko i-judge yung tao pero that's what I see here, a very negative person. Eight of Swords is here. This person is currently stuck and stuck siya sa pag-iisip, and nakikita natin na itong person na to is hindi siya makawala doon sa I'm seeing the other person as devil, Capricorn energy, ganun. Or pwedeng yung person nakakonect niya na isa-isa has this Capricorn energy, parang
Parang lagi siyang isip ng isip dito sa taong to. Wala siyang choice, para siyang nakatali doon sa mga bagay na sinasabi ng taong yon, na very negative, very negative. So, what will happen in the future sa inyong dalawa? Ten of Cups. I can see a lot of happiness sa'yo pagdating sa usaping family or what. They are always there for you. Knight of Pentacles. Clarify the Knight of Pentacles, sorry. Let's read the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles is clarified by the King of Wands. The Hierophant. I can see maraming nawala sa'yo financially, whatever, or maybe friends, maraming nawala sa'yo. Pero may yung mga natira, mas nakikita natin, mas okay lang na mawala itong mga taong, itong mga bagay na to, because you have this thing na hindi naman nila makukuha sa'yo. Like, this is the thing na hindi naman mawawala sa'yo. For example, okay, na-loss mo or may mga nawalang pera, pero bakit? Hindi naman nawala yung bahay mo, yung tahanan mo, kung nasaan ka ngayon, nandiyan ka pa rin. 'Di ba? Hindi naman lahat kinuha eh. You still have something sa'yo na yun yung mas importante. Ganon din sa mga tao sa paligid mo. May mga nawala, pero may mas mga importanteng natira. At may mas mga dadating pa. So, doon ka mag-focus. Kung ano yung meron, kung ano yung mga natira, kung ano yung mas importante. Okay? So, in the future, I can see a lot of happiness pag na-realize mo na itong mga bagay or mga taong naiwan sa'yo or mga natira sa'yo ay ito yung kailangan mo. Okay? You will be more happier. Okay? And the bottom of the deck, meron tayo ditong the Hierophant. So, I can see a lot of, napakadali na, itong stairs kasi, I can see the stairs there. Wala siyang blockage. So, kung ano yung bang gusto mong ma-reach sa buhay mo, kaya mong maabot yon. All you have to do is to do something. Of course, hindi naman lahat ng swerte, babagsak lang. Kailangan kumilos ka rin. So, that is the message here. Meron kang marireach dito. Kailangan mo lang kumilos. Kailangan, whatever problems or sugat na naramdaman mo sa buhay mo nito mga nakaraan, nito in the past, nakikita natin naghilom na siya. Okay na siya. Okay? So, person na kakonect mo din, okay, there's this person, nakikita natin, this person will reach out. This could be a friend or a person in the past. There's this Capricorn energy, Cancer energy. Strength card. I feel like itong person na to, hindi siya naging honest in the past. Nagkaroon siya ng dalawang anyo dito. Like, pwedeng nagsinungaling siya or hindi niya pinakita sa'yo or sinabi sa'yo ang totoo. So, once you reach this Six of Wands, which is yung success point of your life wherein you're getting a lot of attention. Once na nakuha mo na yung mga attention na yun, there's this person na magre-reach out para sa'yo. And this person will acknowledge you, will try na magpapansin sa'yo. Yeah, itatry niya magpapansin sa'yo. And then, marirealize niya na siya ay minamanipulate kasi nung person na kausap niya. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.